Adventure YouTube channel. Samahan niyo ako mga kababayan dito sa aking munting YouTube channel. Mga kababayan, nakakadismaya na naman uli itong budget hearing mga kababayan sa Office of the Vice President. Ganun pa rin mga kababayan, walang pagbabago. Ang budget hearing sa 2025 mga kababayan. Pero ang tinatalakay yun pa rin ang kanilang political harassment pa rin mga kababayan, ang tirada ng ating mga congressman doon sa ating mahal na Vice President Sara Duterte. Para sa ating mga kagalang-galang na mga congressman, wag niyo namang masyadong personalin ang Vice President. Kasi nagmo-monitor ang taong bayan. Ang niloloko nyo dyan, yung mga taong bayan, hindi ang Vice President. Alam naman namin ang nyo, no? Ang gusto nyo mangyari, pinipersonal nyo si VP Sara, ang gusto nyo talagang bubutasan siya sa kanyang pamumuno. Hahanapan nyo sa butas. Saan ka ba nakakita? Ilang taon na yung pinag-usapan ang budget proposal ng Vice President sa 2025 na isubmit na sa inyo. Nasa inyo na daw yan kung aprobahan nyo o hindi. Wala na siyang pakialam. Pero ang pilit nyo mga sa kanya, sinisilip sa kanya ay ang confidential fund noong 2023. Mga kagalang-galang na mga kuratong Griezmann, no? Ang 125 million na confidential fund ng Vice President, hindi kayo makamove on. Talagang pilit nyo siyang hinahanapan ng butas. Samantala, ang 10 billion na ini-insert ninyo doon sa DepEd classroom project sa pamumuno pa rin ni VP Sara, ano yun? Thank you na lang yun. Alin ang mas malaki? Alin ang ang 125 million ng confidential fund ng Vice President, hindi kayo mananahimik. Samantalang, yung na yan, proyekto na yan, ginagamit yan. Ang unang-una talaga dyan, ginagamit na yan, yung proyekto na yan, mga kagalang-galang. Alam namin yun, alam ng mga Pilipino yun. No? Ang tatamaan talaga dyan, kaya kayo ganyan. Kasi ang mga makakaliwang grupo, talagang di na sila makapag-recruit sa mga kabataan dahil dyan sa confidential fund. No? Ngayon, hahanapan nyo ng resibo. Pagka confidential fund, mga ginagawa nyo tanga ang mga taong bayan Saka nakapag-submit na ang Office of the Vice President, nakapag-submit na ng sa CUA, report sa CUA, mga kagalang-galang na mga kuratong Griezmann. Pasensya na sa termino Kasi paano kaya kayo tinatawag ng mga tao ng kuratong Griezmann? Kasi walang kayong pagkakaiba sa mga kuratong baliling. Noong yung mga kuratong baliling, naalala natin yung mga tulisan sa bangko. Mas maigip ang kuratong baliling ay hinahabol ng batas. Pero itong mga tulisan sa gobyerno ay nagiging legal at sila pa ngayon ang nagmamagaling. Ibaliwanag natin para hindi kayo tawagin ng mga tao na kuratong Griezmann. Kuratong Griezmann. Tulisan sa kaban ng bayan. Unang-una, saan napunta yung 10 billion noong 2023? Paano ginastos yan? Di ba? Bakit hindi yan ang busisihin ninyo? Kasi nasa inyo yan. No? Ano yan, pondo nyo para sa election campaign? Noong itong 2024, may 19 billion na rin naman pala ipinatong uli. Sa DepEd pa rin. Para naman kayong nakakaloko. Tapos, yung 125 million na confidential fund ng Vice President, yun ang tinitira nyo.
Parang unfair naman yata, tapos gagamitin niyo pa ang pangalan ng taong bayan nga nagtatanong ang taong bayan paano ginastos ang pera. Ang tinatanong ho namin, hindi po yung sa Office of the Vice President. Ang tinatanong namin, yung mga budget napunta sa inyo kung anong ginagastosan niyo, paano niyo ginagastos, magkaano yung budget niyo taon-taon, at saka anong proyekto ang ginagastosan niyo. Hindi naman kayo nagpa-audit eh. Hindi naman kayo nagpakita ng resibo sa taong bayan eh. Si BP Sara, doon sa kanilang Facebook page, dinidetalye nila ang kanilang mga proyekto, ang kanilang mga gastusin, paano nila gagastusin ang kanilang budget. At saka isa pa, mga kagalang-galang na mga congressman. Itong ngayon, kasalukuyang Vice President, may isa sa inyo, kinukumpara siya kay Vice President Leni Robredo. Malaki hong pagkakaiba ni BP Sara at saka ni Leni Robredo. Si BP Sara ho, nagsiservisyo talaga sa mga mamamayang Pilipino. Si Leni Robredo, wala namang ginagawa. No? Wala naman siyang ginagawa, kundi sisiraan si PRRD. Tsaka isa pa, ito na patunay na walang ginagawa sa Leni Robredo. Ang ni Leni Robredo, ang opisina, iisa lang. Mga kagalang-galang na mga, huwag na lang natin ulitin yung congressman, medyo kami mag-react. Pero ulitin ko, para walang issue sa inyo, magpakatino kayo. Mag-ano kayo ng patas, huwag niyong lokohin ang taong bayan. Ang problema kasi niloloko niyo taong bayan eh. Hindi naman kami pinanganak ngayon lang o kaya kahapon lang. No? Basang-basa namin ang nyo, kalakalan nyo. Kasi magkasakitan na tayo kung kakalkalin pa namin lahat. Sasampulan ko lang kayo. Itong isa sa inyo, yung si Stella Kimbo. No? Isang lehitimong teacher. Pero ngayon, milyones ang mga alahas, milyones ang mga bag. Dating sumasakay lang ng tricycle, pero ngayon, may celebrity ba na? Diba? Diba masakit pakinggan yan? Saan nanggagaling yung pera na yan? Yung bang mga yaman na yan? Yun bang asset niya na yan? Nakalagay ba yung salain niya? O, diba? Ang galing yung magbubusisi sa budget ng Vice President, samantalang kayo ang inaano namin, kayo ang hinahanapan ng taong bayan. Una-una sa serbisyo, wala naman kayong ginagawa, wala naman kayong, ano bang pinagastusan nyo sa pera nyo? Sa pera ng bayan? May katulad ba kayo may naghihingi ba sa inyo ng tulong, financial, tulong medical? Diba? Tulong boreal, may naghihingi ba sa inyo ng ganon? Oo nga, tama yung sinasabi nyo na bakit maglaan pa ang Office of the Vice President ng ayuda. Ang ayuda, may ahensya naman sa gobyerno nga siya talaga ang nangasiwa pagpatungkol sa ayuda, ang DSWD. Pero mga kababayan o mga kagalang-galang na mga congressman, no? Kaya hindi ko mapigil yung congressman talaga eh. 'Di ba? Nakalimutan na ba natin yung binaha itong Luzon doon sa bagyong Inting? Pero ang ayuda na dinadala ng mga congressman doon sa Davao. Di ba dapat DSWD ang mga, kayo ang nagsabi eh. Di ba dapat DSWD ang namimigay noon, hindi kayo? Di ba pamulitika yung ginagawa nyo? Tapos may mga pangalan pa, yung bigas nga pinamimigay, BBM, bigasan ng bayan. Di ba? May mga pangalan. Tapos yung Romualdez Rice, makalimutan na ba natin yun? Isa pa. Ang budget ng Office of the Vice President, binubusisi nyo. Pero ang budget ng Office
Office of the President. Pinipirmahan nyo, hindi binubusisi. Iniuin siya, wala man lang nagtanong. Di ba? Bakit? Saan ba nanggagaling yung pera nga laging nagpaparte yung Malacanang? Okay lang ba yun? Ang confidential pa ng Vice President, binubusisin nyo. Pero yung binabayad ng Malacanang sa Duran-Duran, nung birthday ng Presidente, ano yon? Di ba? Hindi nyo binubusisi. Kaming mga taong bayan ang magbubusisi noon. Yung panay-panay ang concert ng taong bayan. Saan ang gagaling yung pera na yan? Ginagastos nyo. Oh. Di ba? Bakit hindi nyo binubusisi yan? Huwag nyo kaming lokohin. Kasi kaya nga kami nagrereklamo eh. Tapos gagamitin nyo mga pangalan namin nga nagtanong taong bayan kung saan ginagastos ang pera ng bayan. Mga tarantado pala kayo eh. Doon nyo ibinubuhos sa Office of the... Ang totoo lang kasi ang target nyo talaga, neutralize nyo yung galaw ng Vice President. Kasi sa totoo lang sa ngayon, ang Vice President lang talaga ang nagserbisyo para sa mga mahihirap nating kababayan. Dito sa kinukumparan nyo si BP Leni kay BP Sara patungkol dyan sa ginagastusan kaya sabi nyo malaki na ang budget kasi marami mga satellite offices ang ating Vice President. Mga kababayan, ang ating Vice President upang matulungan niya ang nasa mga dulo-dulong lugar ng Pilipinas kaya nagtayo siya ng satellite office mga kababayan para ang kanyang serbisyo kahit yung mga taga Babuyan Island, yung mga taga Tawi-Tawi hindi mahirapan humingi ng tulong sa Vice President kasi pag sila ang humingi ng tulong doon sa DSWD, yun bang DSWD office sa Tawi-Tawi may nag-opisina ba? May empleyado ba? Baka mamaya wala pang office ang DSWD doon sa Tawi-Tawi, doon sa Babuyan Island may mga ano ba dyan? Kung mayroon mang DSWD office doon, may sigurado kayo may cash doon. Kung mayroong lalapit doon, maghihingi ng tulong patungkol sa Di ba? Kung ano-anong kailangan lang suporta sa gobyerno. Sigurado kayo magbibigay ang DSWD doon. Mas madaling lumapit ng tulong sa opisina ng Vice President kaysa DSWD. Mas madaling humingi ng gamot sa Office of the Vice President kaysa doon sa Department of Health, di ba? Sabi nga ni Senador Bongo, bakit marami pang lumalapit sa kanya na may dala-dalang resibo? Kasi pag pumunta daw doon sa Department of Health, wala namang mahahagilap na doon, di naman makikita kung sino ang malalapitan doon. Di ba? Kaya doon lumalapit sa Malasakit Center. Oh. Kaya alam nyo yan, kasi kayo masyado kayong mga kawatan sa pira ng bayan, ayaw nyo talagang mabigyan ng serbisyo ang mga kawawang mga Pilipino nga nasa mga liblib nga lugar. Kaya gusto nyo in-neutralize ang Vice President nga hindi siya makagalaw. Pagdating na sunod ng eleksyon sa 2028, gawin yung issue yan. Sabihin nyo, ang Vice President wala namang ginagawa sa kanyang panunungkulan. Di ba? Nakatanga lang, walang ginagawa. Yan ang nyo eh. Kaya sa ngayon pa lang, ayaw nyo magawa ng Vice President ang kanyang galawan. Katulad ditong sa mga papaliwanag ko lang, ko lang sa inyo, mga kagalang-galang na mga mambabatas. Hindi na lang yung mga kayo, mga kuratong congressman kayo, mga kagalang-galang daw kuno ng mambabatas. Ayaw ko, paano naging kagalang-galang kayo? Katulad nito, OBP, hindi makita na sa ilaw, mga kababayan. Basahin ko na lang. Katulad nitong programa, nakalagay ito dyan sa ng Vice President. Yung OBP Satellite Office.
abot kamay ang dulo ng Pilipinas, mga kababayan. Ito ha, maliwanag to. Alam ko, sampal sa inyo to. Kasi kayo, wala di naman yun naman siniservisyohan yung mga kawawa nating mga kapatid sa mga liblib nga lugar. Ang Vice President, lahat ho, gusto niyang matulungan, gusto niyang maserbisyuhan. Kasi yan naman ang pangako niya. Yun lang naman ang pangako niya eh. Di ba? Di katulad sa inyo ngayon, naglalabasan ng pangako niyo kasi mag-eleksyon. Pero hindi naman niyang ginagawa. Ang Vice President, ang mga Duterte, kung ano yung binibitawan ng pangako, ginagawa kasi nila. Yung pagkakaiba nyo. Ito. Dahil sa iba't ibang satellite office ng Office of the Vice President, OVP, madaling naaabot ng tanggapan ng mga benepisyaryo kahit sa mga malalayong lugar sa Pilipinas, mga kababayan. Ngayon, kung hindi nyo payagan, hindi nyo siya bibigyan ng budget, paano niya maabutan ng tulong pag hindi siya magbukas sa mga satellite office, sa mga liblib nga lugar? Diba? Paano niya maabutan ng tulong yung mga nasa dulo, maliba? Huwag nyo sabihin yung mga taga Tawi-Tawi, pupunta pa dito sa Manila, sa main office ng Office of the Vice President para maghingi ng bag sa mga estudyante. Maghingi ng mga school supply. Mag-isip nga kayo. Talod dito sa pamamagitan ng OBP Cagayan Valley Satellite Office at OBP BARM Satellite Office. Matagumpay na dinala natin ang pagbabago. E-million learners. Saglit lang mga kababayan. E-million learners campaign sa mga far-flung area, mga kababayan, ng Babuyan Island at Tawi-Tawi Island, kung saan 846 bag ang naipamahagi sa mga learners ng Kalayaan Island, Cagayan, at 2,000 bags naman ang ipamahagi sa Tawi-Tawi Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yon mga kababayan, yung autonomous region in Muslim Mindanao. Si BP Sara lang ngayon ang nakapagbigay talaga ng kasiyahan dyan sa area na yan. Kaya magulo nung araw niyan, mga kababayan. Kung kayo mga kagalang-galang na congressman, ilang presidente nang nakaupo, magulo yung lugar na yan. Dahil hindi po, napabayaan po ang mga tao dyan. Hindi po pinapansin ng gobyerno. Kumbaga para silang hindi kasali sa hindi sila napabilang sa ng gobyerno, mga kababayan. Ngayon kay BP Sara, yung mga dulo-dulong lugar sa Pilipinas, pinaabutan niya ng tulong, especially mga kababayan, kasi ang talaga ni BP Sara, maedukar ang ating mga kabataan upang hindi mahikayat sa mga kakaliwang grupo. Na siya ngayon ang tinitira ng mga makakaliwang grupo, yung andyan sa Kongreso, na siya namang sinuportahan ng mga kuratong na mga mambabatas. Diba? Kasi ang gusto ng mga makakaliwang grupo nga hindi maedukar ang ating mga kabataan para madali lang ma-recruit, madali lang ma-brainwash. Patunay niyan, sino ang humaharang sa isang kaibigan book? Diba? Si Franz Castro, Raul Manuel talaga, yan ang sumablay nga si Raul Manuel. Mayroon siyang inaano doon sa Kuwago. Mga kababayan, yung Kuwago kasi nga pinakita doon sa kaibigan book. Ay yung pagtawagin sa mingok, sa Bisaya mga kababayan, ay mingok. Yung Kuwago nga maliit, hindi yung malaki parang agila. Yung maliit lang, mingok yun mga kababayan. Ang pugad na sa sanga. Sabi ni Raul Manuel, sabi daw doon sa mga eksperto, nasa ilalim daw yan ng butas ng kahoy. Ano yun mga kababayan? Yung nasa ilalim ng butas. Yung tawag sa Bisaya, yung pungaw, yung malalaking mingok, yung parang agila, kasing laki. Oo, yun ang nasa ilalim ng Pero depende sa klase. Marami kasing klase yung Kuwago. Mayroon din yung mga kulay brown. Nasa kugon lang din yung nagpupugad. Hindi yan sa puno ng kahoy. Pero yung mingok na sinasabi, magpupugad nga yan sa niyog eh. Nagpupugad yun sa mga masusukal nga mga puno yung mga abaka, yung parang saging lang, pagka masukal yan, inawan ng bagin yan,
Nagpupugad din yan itong mga kuwago na to. Maliliit yung kuwago nga nakalagay sa Kaibigan Book, mga kababayan. Mingok pag tawagin sa Bisaya yan. Nasa sanga lang yan nagpupugad. Itong si Raul Manuel, inaano niya talagang ah, ano ba yun? Parang na-centralize, parang na ano niya pagka niya interpret. Marami hong klase yan, kumbaga maraming variety ho yung kuwago kasi. Depende sa klase. Pero yung mingok, yung pinakita sa Kaibigan Book, nakita ko rin, mingok yun, hindi ho yun yung Yung kwago nga malaki, yung pungaw, yun ang nasa butas na kahoy, nagpupugad. Mayroon pang isang kwago, sa gabi din lumalabas, yung tawagin sa amin, pungaw sa kugon, pungaw sa libon, nasa lupa nagpugad yun, sa kugon, sa kakugnan lang, parang manok. Ito si Raul Manuel, kasi ang talaga niya, ang layunin sa Kaibigan Book, kaya yun ang ni BP Sara, upang mailayo ang mga kabataan sa pangre-recruit ng mga NPA. Yun mga kaibigan. Ngayon, sinusuportahan pa ng ating mga congressman. Hindi natin alam, ang ating mga congressman, kung gusto ba nilang maprotektahan ang ating mga kabataan mula sa mga kaliwang grupo o hayaan na lang nila nga lalaganap uli ang makakaliwang grupo sa pamamagitan sa pag-recruit ng mga kabataan. Ayaw lang magiging peaceful at magiging matahimik ang ating bansa. No? Ayaw niya magkaroon ng magandang kinabukasan ng mga kabataan. Parang yun ang gusto niyang palabasin Alam niyo bakit? Babalikan natin mga kababayan patungkol doon sa ROTC. Bakit pinapayagan ng ating mga mambabatas nga maabulis yung ROTC? Diba? Ang ROTC kasama yan sa curriculum ng mga college lalong-lalo na yung mga degree courses, hindi ka makagraduate pag wala kang ROTC, pero ngayon wala na. Tapos si Raul Manuel patuloy yung re-recruit sa mga university. Hinihikayat ang mga kabataan para magiging aktivista, ang kalaunan mapunta na sa kabundukan, magrebelde na. Diba? Yun ang hindi naisip ng ating mga mambabatas. Dahil ngayon, dismayado na si Speaker Romualdez. Nakipagsanib pirsa na siya sa makakaliwa. Inaalagaan niya ngayon yung mga legal front ng mga CPP-NPA andyan sa Congress. Kaya yun sila, kaya yung confidential fund, ang lagi lang binubutas kasi yung confidential fund, ang tatamaan talaga dyan, yung mga makakaliwa. Kaya todo depensa, yung mga congressman, legal front ng mga makakaliwa. No? Itong si Arlene Brosas sa Akbayan. No? Teachers Act, yung Communist Teachers Act, mga kababayan, si Franz Castro. Yung mga kabataan party list. Diba? Yung kabataan party list, ano bang nagagawa ni Raul Manuel sa mga kabataan? Ngayon, sa youth, anong nagagawa niya? Diba? May nagagawa ba yan siya? Para sa mga kabataan? Tatanong ko sa inyo, anong nagagawa? May budget yan. Dapat yan ang busisihin kung kung saan napunta yung budget ng kabataan party list. Dapat hingian ng resibo. Yun ang hinahanap namin. Hindi yung busisihin ninyo ang budget ng Vice President. Kasi ang Vice President talaga, yung budget na niya, napunta sa taong bayan. Ngayon, kung iipitin nyo, pwede naman, sabi nga ni BP Sara, nasa inyo na yan. Kung zero balance nyo, okay lang din naman No? Okay lang naman. Mas maganda nga zero balance nyo para dyan talaga magkaalaman. Diba? Kunwari, nagpapaano pa kayo ng budget hearing, patawag uli. Kasi nung pangalawang ang sabi ni BP Sara, bakit ba daw siya magpupunta? Nandoon na yung budget proposal na nandoon na iniwan nila sa Congress. Nasa Congress na kung aprobahan yan o hindi. O alin lang dyan ang aprobahan nila, okay lang sa kanya. Sabi niya. Makapagtrabaho naman daw siya kahit wala yan. Tapos umiiyak kayo. Diba? Gusto niya talagang ipahiya si BP Sara, kaya lang. Hindi niyo naman magawa-gawa kasi hindi naman din tanga si BP Sara. Kanina nag-attend sa inyo ng niya, dineliver lang niya ang speech niya. Kasi ganyan lang naman talaga, pinipersonal lang yung mga pinopolitikan yun lang siya. Di ba?
nakita naman, pag-open agad, andoon na naman yung ano, yung nakakalokong confidential fund. Ulitin ko din, ulit. Ang confidential fund ng Vice President, pero ngayon wala na yung confidential fund, nung nakaraang 2023 pa lang yun. Tinanggal na yun. Ha? Pero, yun ang inuulit-ulit, hindi kayo makamove on. Pero ang 10 billion nga ipinatong nyo doon sa project ng DepEd, sa yung classroom project ng DepEd, ang halagang 5 million, at pinatungan nyo ng 10 billion, di ba? Napakalaki ang pinatong nyo. Bakit hindi yan ang binubusisi? Masiyahan pa kami kung yun ang tinalakay ninyo. No? Kung yun ang tinalakay, kung hindi, kung sino pa yung nagtuloy sa kaban ng bayan, ay siya pang ngayon, nagmamalinis, nagmamagaling. Mas masahol pa nga kayo kaysa mga kuratong baliling tagala. Ang mga kuratong baliling, wanted yun sila no? Makakuha man sila ng pira sa bangko nga pinapasok lang, 5 million lang pinakamalaki kasi yun lang naman. Hindi naman lalampas ng ano talaga sa Central Bank. Ang bawat branch, hindi pinapayagan nga lalampas ng 5 million ang cash bawat branch ng mga bangko. Hanggang 5 million lang, dideposito na yan sa head office. Hindi pinapayagan nga maximum yung 5 million diyan sa mga branches. Pag ang kurtong baliling makakuha sa bangko, 5 million lang, no? Hindi pa nawawalaan ng mga depositor yan kasi sinasagot yan ng Central Bank kasi naka-insure yan, PDIC, sinasagot yan ng PDIC. Ang bangko, kung ano yung pirang mawawala, sinasagot ng PDIC, hindi nawawalaan ng mga taong bayan diyan, mga kaibigan, no? Mga kagalang-galang na congressman. Pero ang taong bayan, pag inaatake ng mga kuratong congressman, wala talaga yun. Wala talaga mga kabayo. Wala, as in, mawalaan ang mga sambayan ng Pilipino. Oh, di ba? Tapos yung mga yan, wala pang kaso. Wala, di pa wanted. Ang mga kuratong baliling na wanted. Ang mga kuratong congressman, mga kababayan, yun, yumayaman ngayon. Yumayaman. O hinahabol ba? Pinagpaliwanag nyo ba kung saan galing ang yaman nila? Pinaliwanag nyo ba kung nasaan napunta yung 10 billion nga pinapatong nyo sa DepEd? Tinatanong nyo ba si Martin Romualdez sa 500 billion nga ayuda pa niya? Sabi nyo hindi pwede ng ayuda pan ayuda service ang Office of the Vice President kasi andoon naman yung andoon yung DSWD. Pero bakit si Martin Romualdez mayroong ayuda pan nga 500 billion? O di ba tinatangan yung mga Pilipino? Bakit di nyo nang kini-question? Di nyo pinagpaliwanag kung magkano nang nagasto dyan sa ayuda pan ng speaker lang ha? Speaker lang. Laban sa Vice President. Hello? Mga mambabatas, okay lang kayo? Tapos, mahilig pa kayo ngayon, lahat ng pira sa iba't ibang ahensya nga may pundo, ilipat nyo na doon sa unprogram fund sa presidente. Tingnan nyo yung almost 90 billion sa PhilHealth. O, di ba? Di ba, kinahig nyo na, inilipat nyo na sa unprogram fund. Samantalang ang daming may mga sakit nga hindi natulungan ng PhilHealth. Yan, isa pa yan, mga kababayan. No? Wala lang pondo ng PhilHealth kasi kinuha nyo na, inilipat nyo na doon sa unprogram fund kung saan na punta yung lintik na yon. Tapos, hindi nyo pa bibigyan ng budget ang OBP. Paano yung mga taong may dalang resibo nga mga naghihingi ng tulong kasi may mga pasyente sila, anong ibibigay ng OBP? Pagka hinaharang nyo yung budget nila. Di ba? Wala nang magagawa. Ngayon, tuwang-tuwa na kayo niyan. Igawin yung issue yan. Sasabihin nyo, inutil naman si Sara Duterte sa kanyang pamumuno. Wala namang ginawa. Di ba? Ganun kaagad ang nyo, titiradan nyo. Huwag na tayong maglulukuhan. Imbestigahan nyo ang yaman ni Estila Kimbo bago ang OBP. No? Imbestigahan nyo ang pinatong ni Saldico at ni
Romualdez doon sa project ng classroom project ng DepEd, yung 10 billion na ini-insert nila. Imbestigahan nyo muna yan. Kasi 10 billion yan laban sa 125 million confidential fund. Nagagamit na naman ng tama yan. Di ba? Huwag na tayong maglulukuhan, mga kagalang-galang daw ng mga congressman. Tapos, sa halip nga sasagutin niya ni Saldico, hindi, ang itirada niya, ang banat niya, mga tatak Duterte daw, peking good governance, peking war on drug, kung ano-ano pa ang mga peki-peki sinasabi niya, na wala namang katotohanan. Sa sunod vlog ko mga kababayan, yun ang itatalakay ko sa inyo, yung sinasabi ni Saldico. At saka mga kababayan, bago tayo magkakalimutan kasi request kasi ng kunti lang viewers ko mga kababayan, pero may nag-request pa. Huwag ko daw pahabain ang mga vlog ko kasi iiwanan ako ng viewers. Oo nga naman, kasi pag nag-vlog ako mga kababayan, pag nanggigil ako, hindi ko mapansin, naka-isang oras mahigit na pala ako. Huwag tayo magkalimutan mga kababayan, sa midterm election 2025, huwag na nating ibalik itong mga politiko nga mga walang ginagawa, kundi magkamal lang sa kaba ng bayan. No, ito mga congressman ngayon mga kababayan, kung sino man sa mga distrito na makaboto nito mga tao na to, wag na tayong magpaloko. Kasi ngayon lumalabas na naman yung mga pangako nila mga kababayan, lalong-lalo na si Martin Romualdez. At saka iba pa, yung mga senador mga kababayan, ganon din. No, lumalabas na yung mga pangako nila, pero ako talagang nilalagyan ko, kinukontra ko talaga kasi nag-ano na rin sila mga kababayan sa social media kasi ang mga mainstream media, alam naman natin, basa ng mainstream media, no? Yung mga bayaran ng mga mainstream media at wala nang tiwala sa kanila ang publiko. Kaya dito sa social media pumapasok ngayon yung kampanya ng mga bulaang mga politiko ang walang ibang hangarin kundi ang magkamal sa pira ng bayan, mga kababayan. Kasi kung serbisyo talaga ng publiko ang gusto nila, dapat nga dagdagan pa nila yung kasi nakita na naman yung budget proposal ng mga programa ng Vice President, dapat dagdagan pa nila ng budget yan upang talagang maabot yung mga kaduluduluhang bayan ng Pilipinas upang maserbisyuhan talaga ng gusto. Paano maserbisyuhan? Inakat nila yung budget. Ang 2.2 billion ang inaaprubahan mga kababayan, 700 million lang. 700 million nga. Di ba? Nakakaloko. Paano yung mga taga Babuyan Island, yung taga Tawi-Tawi? Di ba? Paano maabutan ng serbisyo yan? Kulang na kulang. Di ko na lang pabain mga kababayan itong aking vlog. Sa sunod vlog ko mga kababayan, pag-usapan natin yung mga atake ni Saldico sa mga Duterte. At maraming salamat mga kababayan sa pagpa-unlock nyo dito sa aking video at sa mga viewers ko. Maraming salamat at sa nag-subscribe dito sa aking munting channel. Maraming salamat sa inyo. Mayroon akong bagong subscriber nga 4, no? Maraming salamat at medyo nadagdagan din ng kaunti yung aking mga viewers. Ulitin ko, maraming salamat sa mga nanonood ko sa vlog ko at saka sa mga nagsusubscribe sa aking munting channel. Maraming salamat sa inyong lahat at God bless you at magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan, lalong-lalo na yung mga taga USA. Mayroon na rin akong viewers sa USA at saka may mga followers na rin ako sa USA. Maraming salamat sa inyong lahat. At magandang gabi mga kababayan.